Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimoyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang, di hahayaan. Ang katangian ni Kapitan Tiago ay tinuturing na hulog ng langit. Siya ay pandak, di kaputian at may bilugang muka. Siya ay tinatayang sa pagitan ng 35 taong gulang, maitim ang buhok at kung hindi lamang nabako at humanga ay maituturing na siya ay magandang lalaki. Siya ay pinakamayaman sa mundo dahil sa marami siyang negosyo at iba pang klaseng ari-arian. Siya ay isang ma-influensyang tao at malakas siya sa mga gobernador na general at gayon din sa mga praile. Nakilala niya si Pia Alba na isang magandang dalaga. Nagtulungan sila sa paghanap buhay hanggang sa yumaman na husto kilala sa altar na syudad. Kapitan Tiago at Pia Alba hindi nagkaroon ng anak kahit na kung saan sila namanata dahil dito ay pinay ni Padre Damaso. Sa Obando sila pumunta kina San Pascual, Bailon at Santa Clara at Sunoistra, Señora de Salambao. Parang dininig ang dasal ni Pia at siya'y naglihi. Amor, Maria Clara ang pangalan ng ating anak. Alagaan mo siya ng mabuti. Namatay ito sa paghihirap sa panganganak. Alba! Gumising ka, Pia Alba! Pia Alba! Gumising ka! Nabusog kaya ang nabisita sa handaan? Sa palagay ko'y oo, Santiago. Sa dami ba naman ang ating handa? Oh, Maria! Narito ka pala. Iyon ko muna kayo at may gaganto ako sa kusina. Kaya parang may bumbugabag sa iyong kalooban, Ama? Meron nga po ba? Walang anuman, Iha. Salamat po sa Panginoon dahil binigyan tayo ng magandang buhay upang maging mas masaya pa tayo. Pero sana nandito pa rin yung ina. Papa, huwag niyo po nang balikan ang nakaraan. Mabuti na matulog na kayo. Siguradong pagod na kayo mula sa pagtanggap ng bisita kanina. Kaumagahan makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang selyon katabi ng isang lamesa habang abala sa pagbuburgang bukas sa kanyang kilos na may hinihintay siyang bisita. Ang kanyang pagkainip ay napawi na may kalisa na pumara sa tapat ng kanilang bahay. Mabaging Panginoon, ano kayang dahilan kung bakit siya nahuli? Magandang araw po sa inyo, Tia Isabel. Nariyan po ba si Maria Clara? Magandang umaga din sa'yo, Ginoo. Nandito siya sa loob. Halika, tuloy ka. Stress, Barak. Magandang araw po sa inyo, Tia Tiago. Nais ko po sana makausap si Maria Clara. Salamat at malaw ka ulit sa aming tahanan. Abay, sige! Narita! Isabel, yatin mo siya sa Maria Clara. Tungalay kong arana Maya-maya pa ay makikita ang dalawa na nag-uusap sa azotea. walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimoyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang, di hahayaan mawala pa itong liham ng maasa. Mata mong makabasa, handang gawin lahat, maging pamilya ikaw na yan ang nakadamay nung wagas na pagmamahal. Hiling ka lang naman na kaya na sana Tingnan mo. Ay, naku, Tiago. Tinitigilan mo nga ako. Hindi ako magiging halat ng hindi. Oo nga, Tiago. Sadyang kay tamis at kay pait na pait. Paano mo nalaman na iyon? Ang mga klase at karumatang hindi tumitigil sa pagbiyahe. Iba't ibang uri ng kasuotan na katulad ng mga Europa, Inchik at Pilipino. Mga babaeng naglalako ng mga bungang kahoy,
Talaga nga namang walang pinagbago ang punong dalisay sa San Gabriel. At ang eskolta naman ay lalong Padre, naparito ka. Kapitan! Kailangan natin mag-usap ng sariling atin. Usapan natin, Padre. Diba binalaan na kita ng big tapat ni Maria Clara? Diego ay mayroong itinatagong alamat. May isa umanong matandang Kastila na dumating sa bayan. Ito ay matatas magsalita ng Tagalog at nanlalanimang mga mata. Binili niya ang buong gubat. Ang mga pinambayad niya ay ang mga damit, alahas at salapi. Hindi nagtagal ang matanda ay nawala